Good morning. Magandang hapon po, mga kapatid. Napapa-good morning po ako. Ano po? Romans chapter 5, verse 1 hanggang sa verse 5. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Habang may mga verses po tayong binabasa ay sumabay po tayo. Ano po? Kahit anong version. Ano po? Okay. Romans chapter 5, verse 1 to 5. Romans chapter 5, verse 1 to 5. Ready now, begin. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad into our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pagpalaan niyo po ang aming pag-aaral. Kayo pong manguna at magpala sa aming buhay. Kayo pong siyang maitaas. In Jesus' name, Amen. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong hapon, Rejoice in hope of the glory of God. Tayo po ay magalak sa pag-asa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Rejoice in hope of the glory of God. Ang mga Kristiyano, dapat tayo po ay masaya. Meron bang dahilan na tayo po ay maging masaya? Meron. Ang dahilan kung bakit tayo maging masaya ay dahil sa kaluwalhatian ng Diyos sa ating kaligtasan. Yung ating eternal na kaligtasan ay yan po yung kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat siya ang nagplano, siya ang gumawa, siya ang nagbigay, siya ang may agda ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 8, ito po ay katuruan din ni Apostol Pablo na gaya ng katuruan ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 8. Sabi po ng Bible, having not sinned, ye love. Yan po ay ang Panginoon. Hindi po natin siya nakita, pero siya ay inibig po natin. Siya po yung Diyos na buhay. In whom, though now ye see Him not, yet believing. Na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. Gusto nyo bang sampalatayanan yung hindi nyo nakikita? Maliban sa Panginoon, di ba? Hindi, di ba? Pero siya yung Diyos na hindi natin nakita, pero sinampalatayanan natin siya. Tinanggap natin siya. We rejoice with joy, sabi po ng Biblia, tayo ay may galak na di masayot. Ye rejoice with joy, unspeakable and full of glory. Nandito pala yung awit natin, ano po? Unspeakable and full of glory. May galak na di masayot at puspos ng kaluwalhatian. Kaya nga, hindi nga natin siya minahal. Hindi natin siya nakita, pero minahal po natin. Hindi natin siya nakita, pero sinampalatayanan natin. At ngayon, tayo ay nangagalak na totoo, sabi po ng Biblia, na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. Na siya yung Diyos, na siyang puspos ng kaluwalhatian. Verse 9, receiving the end of your faith, na iyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa, na di masayod, even the salvation of your souls. Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Kaya ngayong umaga, may mga dahilan kung bakit tayo na mga mananampalataya ay dapat na mga galak. Number 1, makikita po natin sa Romans chapter 5 verse 1. Balikan po natin yung ating teksto sa Romans
chapter 5, verse 1. Siya po ay nag-conclude dito dahil meron pong mga preceding verses sa Romans chapter 4. Sabi niya, therefore being justified by faith. Tayo po ay inaring ganap sa pananampalataya. Sabi po ng Biblia, pag sinabi mong justified, tayo ay pinatuwid. Yung buhay natin baluktot. Alam niyo yung kuba? Pag maglakad, nakayuko, ganun, di ba? Yung buhay natin ay naikukumpara sa ganoon. Pero nung tayo ay naging baluktot ang pamumuhay natin dahil sa pagkakasala. Pero dahil sa Panginoon Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya na kay Kristo, tayo ay pinatuwid ng Diyos. Tayo ay ginastify ng Panginoon. Kaya dito, meron po tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So our position as believers, yan po yung una, under that, we are, sabi ng Biblia, therefore being justified by faith. That is our position as believers, that we are justified by faith. So dahil dito, yung ating position, yung ating kalagayan ay dineklara ng Diyos na tayo ay pinatawad na. Tayo ay pinaging matuwid na ng Panginoon. We are justified. So yung salitang justified dito sa Romans 5:1, this is a word that many do not fully understand, mga kapatid, na itong justification, ito yung tinatawag na time justification na tinatawag. Pero yung ating eternal justification, yung blueprint ng ating eternal justification was declared in eternity and fulfilled in time. Dun sa Romans chapter 8 verse 30, tingnan nga natin yun. Romans chapter 8 verse 30, nandito yung kasi yung blueprint ng ating eternal salvation from eternity to eternity. Romans chapter 8 verse 30, anong sabi roon? Moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. So nauna yung predestination, and then we are called, we are justified, and we are glorified. Ito yung pagkakasunod-sunod na tayo tinalaga, tayo ay tinawag, tayo ay inaring ganap, at tayo ay niluwalhati naman niya, sabi po ng Biblia. So yan yung apat na blueprint ng ating kaligtasan. We are predestinated, we are called, we are justified, we are glorified. Kung papansin ninyo, yung pagkagamit lahat ng mga salita diyan ay past tense. Ibig sabihin, sa kaisipan ng Diyos, yung ating glorification, yung ating justification, yung ating pagkatawag, yung ating pagkatalaga, mga kapatid, ay tinapos na ng Diyos, tapos na. It was already done in eternity, but it was fulfilled in time. Tatapusin na lang sa tamang panahon, in due time. Kaya nga yung ating adoption, yung ating pagkatalaga sa atin, bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, sa Galatians chapter 4, kung titignan po natin yun, ang Galatians chapter 4, verse 3, even so, when we were children, kailan ba tayo naging children? Kailan ba tayo naging anak ng Diyos? Yung panahon ba na tayo tumanggap sa Panginoon? Hindi eh. Inadapt tayo ng Panginoon. We are predestinated for adoption before the foundation of the world. Ephesians chapter 1 verse 4. Ito, dumating na po yung fulfillment ng prophecy, ng pangako. Even so, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Verse 4. But when the fullness of
The time was come. Dumating po ang kapanahunan. Dumating po yung kapanahunan. God sent forth His Son made of a woman, made under the law, na si Kristo ay ipanganak sa isang babae, sabi ng Biblia, na siya ay pinanganak sa ilalim ng kautusan. Ano ang dahilan? Verse 5, upang tubusin, upang matubos niya ang nanga sa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Kumbaga, in eternity past, we are already adopted as the sons of God. Na-fulfill lang nung tayo ay tinubos ni Kristo, nung binayaran niya yung ating katubusan, ay binayaran niya na rin yung ating pagkupkup bilang kanyang mga anak. Binayaran niya yung adoption. Ang purpose ng redemption is to receive the adoption of sons. Hindi ka naman pwedeng mag-ampon na hindi mo pipiliin kung sino ang iyong aampunin. Gayon din sa atin, mga kapatid, gayon din sa Diyos. Pinili niya lang yung gusto niyang ampunin. Amen? Hindi naman talaga tayo, kasi tayo, wala naman nakita ang Diyos na tayo ay dapat piliin na maging anak ng Diyos eh. Meron ba nakita ang Diyos sa atin? Wala eh. Dahil ba mabuti tayo? Dahil ba mabuti si Tatay Epping? O yung pamilya ko? O kahit sino man dito? Walang karapat-dapat dito. Dahil lang sa glory yung glory ng biyaya, yung kalwalhatian ng biyaya ng Diyos, yun lang ang naging pag-asa natin. Kaya we rejoice in that hope. Tayo maging masaya sa pag-asa na yan. Sapagkat yan ay kalwalhatian ng Diyos upang tayo ay tumusin at tayo ay magiging anak ng Diyos. Verse 6, natupad na. And because ye are sons, Romans 4:6, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. So, ibig sabihin mga kapatid, yung ating pagkahirang, yung ating kalagayan, ay it was all declared, ito po ay dineklara na tayo po ay pinawalang sala ng Panginoon, tayo ay pinaging matuwid ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Balik tayo ng Romans chapter 5, verse 1. Our position declared, we are justified by faith. Number 2, our position described. Our position described. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. So meron pong tatlong courtroom na binabanggit po dito sa banal na kasulatan. Yung courtroom na ito ay ginamit yung term ng justification. Una, there is the courtroom of heaven, that we are justified by the blood of Christ, by God's free grace alone. Dun sa Romans 3:24, sa Romans 3:24, binabanggit na hindi lamang po tayo justified by faith, hindi lang tayo pinaging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa Romans 3:24, binabanggit dun na tayo ay pinaging matuwid sa pamamagitan ng biyaya. Okay, ready now, read. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Yung pagtubos sa ating kasalanan tapos na. Hindi yan nangyari nung Holy Week na para kayo mapatawad, magbuhat kayo ng krus, magpahampas kayo, magpatirik kayo ng kandila, kayo ay penitensya, maglakad, Luzon, Visayas, Mindanao, upang sa ganun ay mapawalang sala tayo. Hindi. Ang Diyos, sabi niya,
nagbayad na, binayaran na. Tayo ay pinaging matuwid. Tayo ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Yung pagtubos ay nasa Panginoong Jesus, control ng Panginoon. Wala sa pagsasakripisyo ng tao. Wala sa pagpepenitensya ng tao. Kahit na makabilad ka dyan araw-araw para magpenitensya, hindi ka mapapatawad. Bakit? Hindi kasi pagpepenitensya ang pamamaraan ng Diyos tayo para mapatawad sa kasalanan. Ang paraan ng Diyos, si Kristo, siya ay naging hain para sa ating mga kasalanan. Titus 3:7. Titus 3:7. May binabanggit po ulit doon sa Titus chapter 3. Titus chapter 3 verse 7. That being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Ito yung glory of the grace of God. Ito yung kaluwalhatian ng biyaya ng Panginoon na tayo po inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya na tayo ay naging tagapagmana sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Meron po tayong pag-asa. Kaya habang buhay may pag-asa. Natawa naman ako dun sa video ni Mark eh. So, it should be made heirs according to the hope of eternal life. Naging tagapagmana tayo. Mabatid heirs. Ibig sabihin, yung kaligtasan, ipinamana, ibinigay, ipinangako. Hindi ka nag-ABC. Accept, believe, confess. Hindi po yun ay requirement. Kaya dito makikita po natin mga kapatid na yung kalagayan po natin ay biyaya ng Diyos na tayo ay pinawalang sala sa ating mga kasalanan. Kaya magalak tayo. Ito yung dahilan kung bakit magalak tayo sa pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos. Our position described. Our position declared. Number 3. Saan na? Okay. Hindi lamang po tayo na justified sa pamamagitan ng faith, ng blood. We are justified by grace. Galatians 2:16. Galatians 2:16. Madali lang po tayo matapos, mga kapatid. Galatians chapter 2 verse 16. Knowing that a man is not justified by the works of the law. Hindi daw tayo po inaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, but by the faith of Jesus Christ. Hindi sinabing faith in Christ. Ang sinasabi niya, faith of Jesus Christ. Even we have believed in. Kahit na tayo ay may pananampalataya, nagsisampalataya kay Kristo, yung believe in Jesus Christ, result po yan. Ang pinagmulan niyan, ng believe in Jesus Christ ay nagmula yan sa faith of Jesus Christ. Isinalin lang sa atin. That we might be justified by the faith of Christ upang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. For by the works of the law, at sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, shall no flesh be justified. Ayon sa kautusan na hindi inaaring ganap ang sinuman. Kahit memorize mo pa ang 518 commandments. Ang alam kasi natin, ang Biblia, mayroong 10 commandments. Memorize nyo para pupunta kayo sa langit. May nakaka-memorize? Wala. 10 commandments pa lang yun. Ang commandments sa Bible, 518. Kaya nyo yun. Sige nga.
Paano na yung hindi marunong magbasa? Oh. Ako, hindi ko nga alam yun. Kahit pastor ako, yung 518 commandments eh. O magsimula yan sa, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy mind. O, hanggang doon na lang. Love thy neighbor as thyself. Alam niyo yung 500 commandments, ginawa na lang dalawa. Love the Lord thy God and love thy neighbor. In all these things, the law hang. Sabi ng Mark, Book of Mark. Pero alam nyo mga kapatid, sa verse 17, Galatians 2:17, but if while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners, is there Christ the minister of sin? God forbid. Ito po ay pinagbabawal ng Diyos. He is not the minister of sin. Kaya makita natin, dito, our position as believers, we are justified. Our position declared. Number 2, our position described. Number 2, na makita po natin. Una, nakita natin our position as believers. Pangalawa, our possessions as believers. Okay. Romans 5:1. Romans chapter 5, verse 1. Ano ba yung possession natin? Ano ba yung pagmamay-ari natin? Kanina, position, kinatatayuan natin bilang mananampalataya, yan ang una. Ngayon, possession. Ano ba yung pagmamay-ari natin as believers? So, ito yung pagmamay-ari natin. Verse 1, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Meron na daw tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, meron tayong eternal peace with Christ. Christ is the Prince of Peace, sabi ng Isaiah. Siya po yung prinsipe ng kapayapaan. Ang ating possession bilang mananampalataya ay meron po tayong kapayapaan na kay Kristo. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, dito, we possess acceptance. We possess acceptance in verse 1 that we are justified by faith. Sa verse 2, by whom also we have access by faith into this grace. By whom also, sabi sa pamamagitan naman dito, ay niya nagkaroon tayo ng ating pagpasok, nagkaroon tayo ng access. Alam niyo yung salitang access, kung wala kang ATM ng PNB, hindi ka makaka-access doon. Hindi ka makakapunta. Hindi ka makakapaglabas ng pera. Ngayon, paano tayo makaka-access sa langit? Paano tayo makakapunta sa langit? Sino ang natin? Mediator natin, si Kristo, ang ating Panginoon. Meron tayong, we access by faith, faith of Christ. Sa pamamagitan ng biyaya na ito, sabi niya, wherein we stand, na ating tinayuan. Tinayuan niyo ba yung salita ng Diyos? Yung biyaya ng Panginoon? Wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God, na tayo'y maging magalak sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ano yung kaluwalhatian ng Diyos dito? Yung pananampalataya, yung pag-aaring ganap. Yan po yung kaluwalhatian ng biyaya ng Diyos, ng pag-asa ng Diyos na meron sa atin. Kaya this is our possession as a believers. Kaya dito makikita po natin, mga kapatid, sa salita ng Diyos, na meron po tayong access dahil po sa biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya pasalamat tayo sa Diyos sapagkat alam natin na yung biyayang ito ay ating tinayuan. Ating
ipinangaral. Ito po yung ating kagalakan, sabi po ng Biblia. We have possessed acceptance. We rejoice in hope of the glory of God. Doon sa Ephesians chapter 1 verse 5 and 6. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 verse 5 and 6. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Ano yung verse 6? To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. So dito natin makikita sa Ephesians chapter 1 verse 5 and 6 yung glory, yung kalwalhatian ng kanyang biyaya na tayo itinalaga nung una pa sa pagkupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo, saganang kanya ayon sa kanyang minagaling ng kanyang kalooban sa ikapupuri ng kalwalhatian ng kanyang biyaya. Kaya yung kalwalhatian ng kanyang biyaya, hindi natin pwedeng ipagmalaki na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pagpepenitensya o na napatawad tayo dahil sa mabuting gawa. Na sinasabi, hindi sana ako tumanggap sa Panginoon, kung hindi sana ako tumanggap sa Panginoon, hindi ako naligtas. Yabang mo pa rin yun. Glory mo yun. Pero ang sinasabi ng Diyos, mga kapatid, kaya ka tumanggap dahil biniyayaan ka ng kaunawaan. Yun naman po ang dapat, kaya binabalik natin yung papuri at pasasalamat sa Diyos dahil sa biyaya na ito na hindi kaya nating sukatin. Hindi natin kaya, ito ay isang kayamanan ng Diyos sa atin na tayo ay maligtas sa eternal na kaligtasan. Hanggang sa dumating ang Panginoon, papalitan lahat ng mga kaha ng katawan na ito. Wala nang arthritis, masakit na naman ang siko ko. Wala na nga kaming kinain kahapon na anumang bagay. Hindi ko alam kung ito ay naihugas ko lang dahil sa katatagpas o dahil sa masarap na pagkain Hindi ko alam, Brad, kung epekto to ng tilapia. Hindi rin O ng noodles Hindi rin O hindi ko ma-pinpoint. O yung uric acid. Pero sabi ng Diyos, lahat ng bagay na yan papalitan na. Balang araw. Kaya ang Diyos, sabi ng Panginoon, He declared peace. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaya dito, balikan natin ng Romans chapter 5 verse 1. Romans chapter 5 yung ating context. Kaya ang Diyos nagdeklara ng kapayapaan. We have peace with God. We have peace with God, it brings that person into the right relationship with Jesus. Ito po yung nagdala sa atin ng tamang relasyon sa Diyos. Yung kapayapaan na kay Kristo. Mali yung sinasabi nila, para pupunta tayo sa langit, mapatawad tayo sa kasalanan, kailangan natin ng relasyon, makipagrelasyon tayo sa Diyos. Hindi Diyos ang siyang nakipagrelasyon. Kaya nga sabi natin nung Sunday, Diyos ang siyang naglapit sa atin sa dugo ni Kristo. Diyos ang siyang naghanap sa atin. Diyos ang unang nagbahal sa atin. Diyos ang unang naghanap sa atin. Diyos ang unang ang siyang pumili sa atin. Kaya nga sabi natin, we love Him because He first loved us. Kaya ang Diyos ay siya ang nag-agda ng lahat ng bagay. In the beginning, God. Mga kapatid. Kaya dun sa John 6:37,
makikita natin doon, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me, I will in no wise cast out. Sino man ang lalapit sa akin, kailanman hindi ko itataboy. Sino ang yung mga lalapit? Yung mga inilapit ng Ama kay Kristo. Hindi naman lahat ng tao sa buong mundo ay inilapit ni Kristo sa Ama. Ay inilapit ng Ama kay Kristo. Meron pong certain individual. Kaya sabi kanina sa Romans 9, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Kaya mali yung doktrina na God loves everybody. Meron palang kinaupupuotan ng Diyos. Esau have I loved, and Jacob have I loved, and Esau have I hated. Romans 5, 8 and 9. Romans 5, 8 and 9. Romans chapter 5, verse 8. But God commended His love toward us. Biyaya ng Panginoon, glory ng Panginoon. He commended His love. Ipinagtatakubilin ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin. Nakasentro sa atin. In that while we were yet sinners, kaawa-awa tayo, kahabag-habag tayo. Wala tayong kakwenta-kwenta. Basura ang buhay po natin. Walang value. While we were yet sinners, at nang tayo ay mga makasalanan pa, Christ died for us. Si Kristo ay namatay dahil sa atin. Verse 9, much more than, lubha pa nga, ngayong inaring ganap, much more than, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Lubha pa nga, ngayon inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. So makita po natin, mga kapatid, yung kagandahang loob ng kaluwalhatian ng Diyos na dapat ibalik sa Kanya ang lahat ng papuri at pasasalamat. So we possess, ano yung una kanina sa number 2? We possess acceptance. Number 2, we possess access. And then number 3, we possess assurance. Meron daw tayong kasiguraduhan. Romans chapter 5. Verse 2. Romans 5:2. Anong assurance natin? Anong kasiguraduhan natin? And rejoice in hope of the glory of God. Yan yung assurance natin, na tayo ay may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pagbangon. Habang may buhay, may pag-asa. Tayo mga galak, tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. We possess assurance. Meron tayong kasiguraduhan, meron tayong blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Di ba? Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. So meron tayong assurance, mga kapatid. Pangatlong bagay na makita natin ngayong hapon, our position as believers. Number 2, our possession as believers. Number 3, our privilege as believers. Meron tayong privilege. Verse 3 to 5. Ano ba yung privilege natin? And not only so, we glory in tribulation. Also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience
hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. So ibig sabihin, we glory in tribulation. Tayo po ay hindi lamang gayon, kundi mangagalak tayo sa ating mga kapigatian, na nalalaman ang kapigatian ay gumagawa ng katyagaan. Yan yung privilege natin, na kahit pala tayo'y habang may buhay, may pagsubok na dinadaanan, sapagkat alam natin may pag-asa, may pag-ibig ang Diyos sa atin, na siyang nagbigay sa atin ng in the band of peace, sabi po ng Biblia. Kaya sabi ng verse 5, and hope maketh not ashamed, na ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So ibig sabihin, we have the ability to rejoice in trouble. Hindi lamang tayo masaya dahil may blessing. Sabi ng Biblia, kahit pala yung pagsubok ng buhay, pwede po tayong magalak. Punong-puno na nga ako, pastor, ng problema, maging masaya pa ako. Oo, kasi may pag-asa sa Panginoon. Kumbaga, idinaan ka sa pagsubok para patibayin ka ulit. Alam niyo yung itak? Kung bakit nakakataga yan, hindi madaling pumurol. Anong ginawa sa itak? Anong ginawa na proseso? Sinusubo yan ng maayos, ng mabuti. Laging isinalang ng apoy yan para magiging matibay, magiging matigas. Para pagdating ng labanan, hindi siya basta mapuputol. Hindi basta bumibigay. Meron ngang itak sa akin, kulang yata ng subo. Nung itinaga ko naputol, nauna yung ulo, yung kalahati, nandun sa natira doon sa kawayan. Oh. Kaya yung pagsubok ng buhay, bahagi yan ng ating pamamaraan ng Diyos para tayo ay maging matatag. So dito makikita po natin, we have the ability to rejoice in trouble. Because of the word in verse 3, knowing, and not also, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation worketh patience. So God is molding us to make us like Jesus. Ay yung tribulation dito, ang ibig sabihin po dito ay pressure. Pressure is the process used to turn coal into diamonds. Yan ang ibig sabihin. Pangalawa, ability to recognize our trouble. Yung una, ability to rejoice in trouble. Number 2, to recognize in trouble. Bakit? Verse 4, and patience, experience hope. Ang katyagaan ay nagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. So, ibig sabihin, yung patience, ibig sabihin, merong endurance. Experience, ibig sabihin, proven character or maturity. Nagmamature ka. Hindi ka basta-basta natitisod. Hindi ka basta-basta bumibigay. Hindi ka basta-basta pumapatol ng mali. Hindi ka basta-basta pumapatol ng tukso. Bakit? Sabi ng Biblia, experience, proven character or maturity. Hope. Meron pang hope, may pag-asa. The confident expectation that we will not be disappointed. Hindi ka basta nadi-disappoint, wala naman yung inaantay ko. Ang tagal naman. Hindi ka basta nadi-discourage. Yung disappointed kasi, na yan nawala na ng pag-asa yan Disappointed na. Ay, hindi na pumunta, na-disappoint na siguro. Ibig sabihin, nagsawa na. Ayaw na. Marimon. Marikon. Marikayatin. Diba? Mariconvert. Yun pala yun.
Pero hindi na uso ang marites. Ang uso ngayon, si piling. Piling na ang uso ngayon. Piling mayaman. Piling 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 maganda. Piling maraming pera. Meron tayong pag-asa. And dahil sa pag-asa nito, sabi niya, ay hindi humihiya. Hindi yung, si ganito, pinaasa nyo lang yung ganito. Pinahiya-hiya pa ako. Sa tao yun, pwede. Pero sa Diyos, ito yung pag-asa na hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso. Antayin mo yung tamang panahon para sa iyo. So the road to maturity is paved with struggle. Nag-struggle tayo. And then pangatlo, the ability to rest in our trouble. And hope maketh not ashamed. Romans 5:5. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. So sinasabi ni Pablo na ang pag-ibig ng Diyos ay parang, it is like a vast river in constantly being poured out in our hearts by the Holy Ghost. So ibig sabihin po, yung pag-asa, hindi po yan nawawalan ng ay parang tubig yan ng ilog na hindi nawawalan ng parang ilog na hindi nawawalan ng tubig. Gayon din yung pag-asa, paglasasalarawan ng pag-asa, na parang ilog na hindi nawawalan ng tubig, hindi mo kayang ilimas. Kaya mga kapatid, ito yung dahilan kung bakit na dapat tayo maging magalak sa Diyos at sa Kanyang eternal na kaligtasan na ginawa sa ating buhay. So ngayong hapon mga kapatid ay hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Tuloy lang. Huwag tayong ma-disappoint. Huwag tayong ma-discourage. Alam ko, marami ngayon dumadaan sa pagsubok ng buhay eh. Lalo yan. Lalo sa mga finances. Inihahanda lang tayo ng Diyos sa mas malaking biyaya ulit. Kapag handa ka na, o hindi ka na masisilaw, o Panginoon, ito na yung sayo. Di ba? Salamat muli. Natanggap na namin, Panginoon, yung biyaya. Kaya yung luwalhati, sayo lahat, Panginoon, ng mga bagay na ito. Binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Okay, magandang hapon po.